So yun na nga, ito nga kauuwi lang namin. Ito nga meron kami napulot na pusa sa gilid ng kalsada. Nung papunta pa lang kami, nakita na namin tong pusa na to, kaya kinuha na namin. Iyak kasi siya ng iyak dun sa may gilid ng kalsada, dun sa malapit sa basurahan. Baka naman kasi kako masagasaan, kaya yun kinuha na namin nung papunta pa lang kami. Kaya eto, dinala na namin. Tapos iniwan na lang namin muna sa guard, dun pumasok kami ng Pure Gold para mag-grocery. Buti na lang mabait si Manong Guard at pumayag sa kanya na iwan ko muna tong pusa na to. At nang iniwan ko na yung pusa, binilisan ko na lang mamili para naman sa ganun di nakakahiya kay Manong Guard na yung pusa ay iyak na iyak na sa kanya. At nang maiuwi ko na nga tong pusa dito sa bahay, heto nga yung dalawang aso ko, talaga namang hindi nila tinatantangan ng pagtingin dito sa pusa. At heto naman pusa, ayaw kasi lumabay ng kami meow, hinahanap niya siguro yung nanay niya, iyak siya na iyak o kaya naman nagugutom. At kanina nga pa uwi kami, dumaan muna kami ng pet shop at binilang ko na lang yung pusa ng dede, yung nilalagyan ng chupon. At heto nga yung nabili namin, ito naman bili ko lang dito ay 50 pesos lang naman, meron na siyang kasamang panglinis. At kanina nga napansin ko nga na medyo malaki yung chupon niya, hindi kasya sa bibig ng pusa kasi yung bibig ng pusa talagang maliit lang. Baby pa lang kasi yung pusa, medyo nakakadilat pa lang siya, parang kadidilat nga lang niya, kaya yung bibig niya sobrang liit pa talaga. Kaya ang ending, binilang ko rin siya ng panibagong chupon. Heto nga pala yung chupon na binili ko sa kanya, yung mas maliit at yung mas kasya sa bibig niya. At heto nga medyo napamahal pa ako, yung one set ka ako ang bili ko lang 50, tapos yung chupon na binili ko na mas maliit na chupon 30 pesos daw. Pero ayun, binili ko na lang din kasi kawawa naman yung pusa kung hindi ko siya mapapadede. Alam mang gamitin ko yung malaking chupon, hindi nga kasi sa bibig niya, baka mamaya malunod pa. Sabi ko nga okay lang kahit may kamahalan yung chupon na mas maliit, at least mapapainom ko na ng gatas yung pusa. At nang makauwi nga kami sa bahay, heto nga tinimplahan ko na agad ng gatas yung pusa para mapadede ko na. Kasi nga wala talaga siyang lubay ng kaiiyak, siguro nga nagugutom na. At heto nga talaga namang iyak na iyak, nang kinuha ko na nga at sinulpal-pal ko na sa kanya yung dede. Heto nga talaga namang gutom na gutom, rinig na rinig pa yung pag-chup-chup niya. Aww. At nang mapadede ko na ngayon pusa, heto nga tumigil na siya ng kami meow. Napansin ko nga na parang busog na, marami-rami naman na rin siyang nainom, kaya heto binalik ko na rin siya sa box. At heto nga yung ilan-ilan na nabili namin kanina sa grocery. Kaunti lang naman to pero ipakita ko na rin sa inyo. Heto nga bumili lang kami ng pang-bake, isang maliit saka isang malaki. Kumuha lang din kami ng Calumet at etong gatas na Birch Tree. Ito nga pala pinainom ko sa pusa, yung kaninang pinakita ko. At eto kumuha lang din ako ng panchaw na to, yung kimchi flavor at dalawang ginisa mix, at itong asukal na to 2 piraso. Kumuha lang din ako ng cheese cars, ito pom-pom, at saka itong 3 piraso na roll bag. Ito kasing roll bag ginagamit ko to lagay ng basura. Kumuha lang din kami na itong 8 pirasong celery, saka itong white egg na to. At pagkatapos nga heto nga tinabi ko na lang itong pinamili namin, at ito nga tinry ko ng lutuin itong panchaw na to. Sakto kasi na meron kaming tirang lamig na kanin, ito tatry ko ng lutuin ngayon kasi favorite ko talaga yung maanghang, kaya nung nakita ko to binili ko to. Gusto ko rin naman kasi talagang matry kasi nga favorite ko rin naman yung kimchi. Isang piraso nga lang din pala itong binili ko kasi nga gusto ko lang naman itry. Kapag nasarapan ko, baka bumili ulit ako. At ito nga napansin ko na nga mainit yung mantika, ito nga nilagay ko na nga itong sibuyas. Sinunod ko rin agad itong bawang. At nang mailagay ko na nga yung bawang at sibuyas, ito nga inhalo-halo ko lang at nilagay ko na rin agad itong lamig ng kanin. At ito nga na mailagay ko na nga itong kaning lamig na tira namin, ito nga hinalo ko lang na hinalo hanggang sa maging golden brown ng kulay na to. At nang mapansin ko na golden brown na, ito nga nilagay ko na rin agad itong panchaw na to at binuksan ko, nilagay ko nga sa palat ko, ganito pa lang itsura niya. Nilagay ko na nga sa niluluto ko, ito nga tinaktak ko na nga lahat. At hinalo ko lang din na hunalo hanggang sa maging golden brown. Na maging golden brown na nga, ito nga umaamoy na at talaga namang napakasarap ng amoy. Hinalo ko na nga lang din na hinalo hanggang sa umusok na, at nang umaamoy na, ito nga talaga namang napakabango. Ito nga kumuha na rin ako ng mangkok at nilagyan ko na lang na onte. At nang malagyan ko na, ito nga gusto ko na nga talaga matikman ko na nga balasa ng panchaw kimchi na to. Ito na nga tiki man time na. Sarap. Flavor niya ay Korean style rice mix. A few moments later. Nang sakto nga na matapos akong kumain kanina, ito nga may dumating akong parcel. Ito nga po palang dumating na parcel ko na to ay 2-layer folding desktop storage. At ito nga binubuo ko na nga, ito nga na mabuo ko na nga isa, ganito nga ang itsura niya.
At pagkatapos kong buuin tong isa, ito namang isang bubuin ko kasi nga 2 piraso po ito. At heto nga sinimulan ko na rin buuin yung isa, talaga naman napakadali lang buuin na to. Ito nga pala ay talagang napakaganda nung nabuo na. Nung nabuo na nga, ito na nga kanya itsura. Ito nga po pala ay 2-layer folding desktop storage. Kung gusto niya rin po na to, lalagay ko na link sa comment section. At nang mabuo ko na nga, ito nga nilagay ko na rin sa akin lamesa. Ito nga nilagay ko na nga yung mga pang-display ko rito. Nilagay ko na rin itong phone case ko at itong mga gunting. At itong isa kinuha ko na lang din dito sa gilid. At itong isa naman storage ko na to, pinatong ko na lang dito sa may kabila. At heto nga malagayan ko ng mga USB, ginilid ko na lang dyan sa gilid. Tapos itong gunting ko, binaba ko na lang dyan. At heto nga nilagay ko lang din charger ko dito. Ito nga talagang organized na tong desktop ko. One eternity later. At heto nga bumili rin pala kami ng mga gamit sa kusina. Ito nga pala unang binubuksan ko, kamatis. Ito nga pala mga kamatis na binili ko na to ay onti lang naman to. Bumibili pala ako ng kamatis yung mga maniba lang para magtagal. Ayoko kasi na sobrang hinog na hinog, nabubulok lang. Susunod naman, ito naman bumili rin ako ng mga bawang na nabalatan na. Medyo tamad kasi ako magbalat ng bawang, kaya heto bumili na ako ng bawang 1 kilo. Ang bili ko pala dito ay 350, 1 kilo po yan. Yung mga nabalatan na siya, hindi ka na magbabalat. Ito po meron din mga hindi nabalatan. Ang bili ko naman dito isang tali ay 200. Bali 4 na piraso po yan, bali 800 po sana. Yung binigay lang po ng 750. Ito naman po yung mga bawang na nabili ko noon, yung mga nabalatan na medyo nangingitim na po siya, onti na lang. Ito naman po yung bunga ng malunggay, bili po dito ay 15 pesos lang po yan. Ito po yung mga itlog na puti at saka meron po onting celery. Ito naman yung mga nabili namin na nasira lang. 1 linggo lang namin binili ito, nasira na. Itong mga okra ay tumigas na. Ito naman mga kalamansi talaga naman nabulok na, hindi na mapapakinabangan, kaya yung tatapon na lang. At dahil nasira na nga, hindi na mapapakinabangan, ito nga kumuha ko ng plastic, binuhulok ko na rin. Yung pagkabulok ko, ito nga tinatong ko na rin sa basurahan. At nakabili nga rin pala kami ng sili. Ito nga kaysa naman masira yung sili, ito binabad ko na lang sa may suka at nilagyan ko ng onting bawang. Yan, hindi nga naman nasira. Kung hindi ko lang nilagyan ng suka, yan baka ngayon sira na rin yan. Kasama ng kalamansi at okra. Ayan, suka, sili, bawang at may onting asin, meron ka ng sausawan. At heto nga syempre meron din tayong asin na hindi mawawala sa kusina. Sabi nga nila kapag wala kang asin, naghihirap ka raw. Kasi nga raw mura lang naman daw asin, bakit daw mawawalan ka pa? Kaya itong asin talagang hindi ka dapat magpawala na to. Ito nga nilagyan ko na rin siya ng sarili niyang kutsara kasi nga bawal din daw mabasa ang asin. Dahil kapag nabasa daw ang asin at natungaw, ito nga daw ay malas. Yun ay kasabihan lang ng mga matatanda. Wala naman masama kung maniniwala tayo. Ito nga pala lahat na ng pamilya ko. At ito nga inayos ko na nga lang din. At ito nga binuksan ko na rin itong isang tray na itlog para ilaga. Ngayong araw nga kasi meron nag-order sa amin ng siopaw. Yung gusto nga niya ay meron itlog. Kaya ito nga maglalaga na ako ng isang tray na itlog na kulay puti. At nang matanggal ko na nga yung tali ng itlog, ito nga nilagay ko na nga sa aluminum itong mga itlog na nasa tray na to para pakuluan. At ito nga na matapos ko na ilagay lahat ng itlog dito sa aluminum, ito nga nilagay ko na rin sa kalan. At nung pagsalang ko, ito nga binuksan ko na yung kalan at pinakuluan at tinakpan. A few moments later. At nang makalipas nga ilang minuto, ito nga kumukulo na. Kaya ito nga hinango ko na, gumamit lang ako ng tongs para pang ipit. At ito nga fast forward na nga tayo, 20 piraso nga lang palang kinuha kong itlog dito para balatan. At nang mahango ko na nga 20 pirasong itlog, ito nga ngayon dinala ko na sa lamesa para balatan. At nang magsimula na ako magbalat, ito nga fast forward na nga tayo. At nang matapos na nga ako magbalat ng itlog, heto nga dumaretso na ako sa kusina para hugasan yung mga nakatambak dito. Sa paghuhugas naman ng plato, binabalawan ko muna isa-isa bago ko sabunin. Nang matapos ko na nga sila banlawan isa-isa, heto nga nilinis ko muna yung nababo na pinagbalawan ko. At nung nalinis ko na itong nababong pinagbalawan ko, heto nga sinumulan ko ng sabunin. Sa pagsasabon naman, naglalagay lang ako ng onting tubig sa bowl at nilalagyan ko ng onting dishwashing liquid. At pinabubula ko lang na mabuti at pagkatapos sinasabon ko na sila isa-isa. Sa pagsasabon naman, inuuna kong sabunin yung mga maliliit tulad ng kutsara, baso, plato. Inuhuhuli ko yung mga malalaki gaya na lang ng mga pinaglulutuan natin ng mga ulam. Gaya ng mga kaldero, non-stick. Mas okay kasi na inuunang urungan yung mga maliliit gaya ng plato, kutsara, baso. Para maiwasan na rin maladyan ng mantika, uling itong mga plato, baso at kutsara. Kaya mas okay talaga na inuuna ang mga maliliit kaysa sa malalaki. At nang matapos ko na urungan yung mga plato, ito nga sinunod ko na urungan yung mga kaldero at mga kawali. At nang matapos ko na nga silang sabunin isa-isa, ito nga binanlawan ko na rin. Sa pagbabanlaw, ganun din, inuuna ko rin yung mga maliliit kaysa sa malalaki.